Sa bawat araw ay lagi pong bago na ito'y nagbumula sa ating Panginoon tulad ng sinabi sa kanyang salita. Sa bawat araw ay laging sariwa at bago ang kanyang biyaya at habag na kanya pong pinaparanas sa buhay ng kanyang mga anak. So we expect po sa araw na ito na meron po tayong panibagong maranasan mula sa Panginoon, lalo tigit po sa ating pong pakikinig ng kanya pong mga salita sa sandaling ito. Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat, CB Tribes, lalo tigit sa ating pong spiritual mentor, Pastor Wilbert and Pastor Asmin. Isang pinagpalang hapon po muli. So ngayon po tayo ay narito upang sama-sama po tayong mag-aral, magbulay-bulay na kanyang mga salita sapagkat tunay nga po na ang salita ng Diyos ang siyang tanging nating pong buhay at dapat po nating maging panuntunan sa lahat ng ating pong uri ng ating pong pamumuhay. Kaya sa hapon pong ito, tayo po ay magkaroon ng bukas na puso, magkaroon tayo ng may kagalakan sa pakikinig ng salita po ng Diyos upang ang Espiritu po ng Panginoon ay malayang kumilos sa ating pong katauhan. So sa hapon pong ito ay bago po tayo magsimula sa ating pong pag-aaral ng kanyang mga salita, tayo muna po ay dumako sa presensya ng Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Samahan po niyo ako sa isang maikling panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa hapong ito. Sa iyo pong ibinigay sa amin na panibagong oras, pagkakataon, na amin pong sama-samang mapagbulay-bulayan, mapag-aralan ang iyo pong mga salita, Panginoon. At narito kami, Panginoon, hindi upang tumanggap lamang po, Diyos, ng mga impormasyon, mga matutunan, kaalaman mula sa iyo pong mga salita. Higit sa lahat, Panginoon, kami po ay nagnanais na makatanggap, Panginoon, ng panibagong kapahayagan na yung salita kung saan ay nasa kaanyuan po ito ng Espiritu na magbibigay po sa amin ng panibago pong buhay. Naniniwala po kami, Panginoon, na ang kapangyarihan na iyo pong mga salita ay patuloy na kumikilos, patuloy pang gumagawa ng mga bagong bagay, Panginoon, sa aming pong buhay, sa aming pong sitwasyon, at sa aming pong mga pinapanampalatayanan na iyo pong mga salita, Panginoon. Lord, marami pong salamat. At sa mga sandali pong ito, Panginoon, ang dalangin po namin, O Diyos, buksan mo ang aming pong puso, buksan mo ang aming pong isipan upang malaya po namin matanggap ang iyo pong mga salita, O Diyos. At tunay nga po, Panginoon, bilang iyo pong mga anak at nakaranas ng kapanganakan sa iyong kaharian, naniniwala po kami, Panginoon, na kami ay iyo pong hinuhubog upang kami makapamuhay ng nararapat, O Diyos, sa iyong harapan bilang iyo pong mga anak sa iyong kaharian, O Diyos. At kasabay po nito, Panginoon, iyo pong inaasahan sa amin ang kami ay lumakad sa isang panibagong pamumuhay, O Diyos. At ito nga po, Panginoon, magsisimula sa amin pong Panginoon mga kalooban, Panginoon. Lord, ang aming pong mga naisin, aming pong mga hangarin ay dapat lamang umayon sa iyo pong kalooban o sa iyong kagustuhan. Kaya, Panginoon, mula sa iyong mga salita na aming tatanggapin sa hapon pong ito po ay humubog sa aming pong damdamin na magawa po namin yung pong aming hangarin ay aming pong maiayon, mai-align sa iyo pong hangarin upang, Lord, ang mangingibabaw, Panginoon, na first, O Lord, sa aming pong katauhan ay walang iba kundi ang iyo pong kalooban, Panginoon, at maging ang iyo pong paghahari, O Diyos. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat alam namin, O Diyos, na meron kang panibagong nihanda, O Diyos, na sariwa at panibagong salita, Panginoon, na magbibigay, Panginoon, sa iyong mga anak ng lakas ng pananampalataya, pagkalago ng pananampalataya, at hindi po, Panginoon, ang panibagong lalim ng aming pong ugnayan sa iyo, at hindi po, Panginoon, ang aming pong pagsunod ay magkakaroon, O Diyos, ng panibagong pag-unlad. Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon, at ang kabuuan, Panginoon, ng CB live stream na ito, Lord, pagpalain mo, O Diyos. At ang bawat isang makikinig at makikinig pa, ay pray, O God, ang hipo ng iyong presensya ay patuloy po nilang maranasan, Panginoon, saan man dako sila na andun, Diyos. Lord, salamat sa iyo, Panginoon, at umaasa po kami, O Lord God, hallelujah, ang langit ay bukas po sa aming kalagitnaan sa mga sandali pong ito. At ikaw nga po, Panginoon, ang siya lamang naghahari, Panginoon. Panginoon, sa iyo namin, binabalik ang lahat ng kalwalhatian, karangal, kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. So sa hapon pong ito ay nais ko po nating pag-usapan ang topic po about
growing in godly desire as a kingdom citizen. Growing in godly desire as a kingdom citizen. So naniniwala po tayo na sa ating pong karanasan na tayo ay ipinanganak sa kaharian po ng Diyos ay isa sa dapat na makita na nababago sa atin ay walang iba po kundi yung ating pong mga hangarin o naisin sa ating pong buhay. At ito po ay isa sa ebidensya, isa sa palatandaan na tunay na tayo po ay merong pagbabagong buhay, epekto ng paghahari ng Diyos sa ating pong buhay. At ito nga po ay hindi natin maikakaila na dapat ay ang isa sa una na maranasan natin na pagbabago ay yung pong desire, yung hangarin natin sa ating pong mga puso. At dito po sa ating pong pag-aaralan ay ating pong iisa-isahin kung paano madidevelop sa atin yung isang makadiyos na hangarin o pagnanais bilang mamamayan sa kaharian ng ating Diyos. At hindi lamang natin dapat malaman at matukusan, kundi sa ating pong buhay, tayo ay patuloy na umunlad, lumago sa ganito pong uri ng ating pong hangarin, a godly desire bilang kingdom citizen. So ang ating pong passage ay ating pumatagpuan mula po dito sa 1 Peter chapter 1 verses 13 to 15. In the Amplified Version po, aking pong babasahin sa inyo. Sabi po dito, so prepare your minds for action, for completely sober in spirit, steadfast, self-discipline, spiritually and morally alert. Fix your hope completely on the grace of God that is coming to you when Jesus Christ is revealed. Live as an obedient children of God. Do not be conformed to the evil desire which govern you in your ignorance. Before you knew the requirements and the transforming power of the good news regarding salvation. But like the Holy One who called you, be holy yourself in all your conduct, be set apart from the world by your godly character and moral courage. So mula po sa passage nito, makita po natin dito na meron po ditong pag-uutos sa atin na dapat nating alisin, baguhin sa ating pong buhay, yamang ating pong naranasan ang kaligtasan o yung tayo ay naipanganak sa kaharian ng Diyos o naging isang mamamayan sa kaharian ng ating pong Panginoon. Dito po ay binibigyan tayo ng salita ni Apostol Pedro na maging alerto po tayo sa ating pong uri ng ating pong pamumuhay. At dito po ay pinakita ng isa pong highlight na dapat pong mahayag ay yung pagiging isang masunuring anak ng Diyos. At sa pagiging masunuring anak ng Diyos ay dito po ay may kaakibat po na dapat po nating patunayan o dapat natin pong ipahayag na talagang meron po tayong nabago. Ito pong sabi rito, do not be conformed to the evil desire which govern you in your ignorance. Kaya po dito pinakapahayag na hindi na po natin dapat na gawin pa yung dati natin pong mga masasamang naisin. So ibig sabihin ay meron pong babaguhin tayo sa ating pong mga hangarin o naisin sa ating pong mga buhay at ito po ay ating pong iuugnay, ating pong iaayon sa kung ano yung ating pong identity sa harapan ng ating pong Diyos. As a kingdom citizen, makita po sa atin yung pong desire na umaayon na magpapahayag na talagang magbibigay kaluwalhatian sa ating Diyos bilang siya yung ating amang hari ay dapat mahayag sa atin yung isang makadiyos na pag-uugali o makadiyos na hangarin o naisin. At dito rin po sa sinabi po ng salita ng Diyos sa Proverbs chapter 10 verse 24, ganito po ang sinabi. The fear of the wicked will come upon him, and the desire of the righteous will be granted. The desire of the righteous will be granted. Praise God. So as a kingdom citizen,
At bilang anak ng Diyos, alam po natin ang nangyari na pagbabago sa buhay po natin. So sa magitan ng ating Panginoon Jesus, tayo po ay naging isang ganap na matuwid, righteous sa harapan ng ating Diyos Ama. At bilang righteous, ay iba ho yung pagtingin na sa atin ng ating Panginoon. At gayon din sa pagkilala niya doon sa ating pong mga hangarin na nasa ating pong mga puso. At ang sinabi po dito ng Proverbs na yung ating pong mga hangarin ay isang katanggap-tanggap at binibigyan ng attentions ng Diyos na ito ay matugunan ang ating mga naisin. Kaya sabi po dito, the desire of the righteous will be granted. So, tingnan po natin, ano bang talagang ibig sabihin? Ano po nitong desire? So, ang sabi po dito, desire ay strong feeling of wanting to have something or wishing for something to happen or strongly wish for or want something. So, ibig sabihin po, isang malakas na pakiramdam ng pagnanais na magkaroon ng isang bagay o pagnanais na magkaroon ng isang pangyayari. So, ito daw po yung desire. At sa atin po, by human nature, natural, na ating pong nararamdaman, ito pong desire. At ito po ay napakahalaga ng operations or functions nito, sa ating pagkataong loob, sapagkat dito rin po nakabase, kung tayo ba ay talagang mauunlad, lalago ang ating buhay espiritual, ating buhay sa Diyos, sa magitan din po nitong ating pong desire. So, isa sa factor, ng nag-ooperate o nagpapangsyon sa buhay natin, ay malaki po ang impluensya ng desire. Kaya naman po sa ating pagkataong loob, isa rin po ito sa isang bagay na kinakailangan natin pong ma-develop upang tayo ay talagang maging isang good citizen in the kingdom of God o maging isang anak ng Diyos na nagbibigay sa Kanya ng kaluguran. So, ang isa pong bagay na makita ko natin na tinitingnan din ng Panginoon upang tayo ay maging kagamit-gamit at sangkapan ng Kanya pong kapangyarihan para sa isang specific na Kanyang assignment para sa atin o sa isang specific na katuparan ng Kanyang kalooban ay tinitingnan din po ng Panginoon yung ating pong pagkataong loob kung talagang naandun po yung ating willingness na maisakatuparan ito. So, ibig sabihin po yung ating pong desire ay dapat po ito ay mag-align sa desire ng Panginoon upang kung ano man yung Kanya pong ipapagawa sa atin ay talagang ating pong maisakatuparan. Sapagkat napakalaki nga po ng bahagi yung function ng desire ng tao o sa pagpapatupad din ng kalooban ng Diyos, pagpapalawak ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya bilang mga anak ng Diyos o mamayan ng kaharian, isa po tayo doon sa ine-expect ng Diyos na makapagpahayag ng paghahari ng Diyos at ng kamanghamanghang galaw ng Diyos dito sa lupa o sa libutang ito na ating pong ginagalawan. So, ang isa pong nakita ko po na truth, na kung yung ating desire ay talagang mababago at magiging isang makadiyos na pagnanais ay mapapadali yung ating pong pakikipagkaisa sa kalooban ng ating Diyos Ama. So, ang sabi po dito sa ating pong outline, aligning our will to the will of the Father will be developed when we have an intimate relationship with Him. Ulitin ko po, aligning our will to the will of the Father will be developed when we have an intimate relationship with Him. So dito po ay pinapakita sa atin yung kahalagahan ng pagkakaroon po ng malapit na ugnayan o relasyon sa Diyos. At dito po magsisimula ang sinasabi natin na pag-a-align
Ibig sabihin po, ating pong pinapailalim, ating pong iniuugnay yung ating kalooban sa kalooban ng Ama. So, ito ay madidevelop, ito ay lalago habang tayo ay lumalakad o namumuhay na malapit po sa Kanya. At hindi lamang ito mangyayari, we can also possess godly desire by connecting our desire with His desire. Tulad po na nabanggit ko kanina, na kung ang ating pong matutunan ay yung ating pong hangarin, yung ating pong desire, ay ating pong i-connect o ating pong i-align sa desire ng Lord, ano po, ay dito nagkakaroon ng pagbabago sa ating pong desire. Ito po ay nagiging isang godly o divine desire, ano, kapagkat ang ating pong taglay ngayon, hindi lamang pang tao na hangarin, kundi yung hangarin ng Diyos ang siyang daladala na ng ating mga puso. Ano po? At dito po ay meron pong akong nais na ding masahin sa inyo na talata na ito ay napaka-palasak na ating pong lagi pong narinig. Ito pong Psalms 37 verse 4. So nais ko pong ating pong linawin ayon po sa ating pong pinag-uusapang ito about growing in godly desire as a kingdom citizen. So ano bang kinalaman nito? Ano po? So dito po ay ating pong titingnan yung pong truth na kung saan ang ating pinag-uusapan ay yung mataglay natin ang isang makadiyos na hangarin na kung saan dito tayo i-connect sa desire ng Diyos. Ano po? So sabi ng Psalms 37 verse 4, delight yourself also in the Lord. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. So sabi po dito ay magpakaligaya tayo, mag-enjoy tayo. Ano po yung ating sarili sa Panginoon. At kung tayo ay meron pong pag-enjoy sa ating relationship, sa ating pananampalataya, sa ating paglilingkod, sa ating pagsunod sa Panginoon, ang sabi po dito ay He shall give the desires of your heart. So, sa ibang salita po ay yung pong ating puso, ano po, ay lalagyan ng Diyos ng desire na kung saan ay talagang nagmula po sa Kanya. Ano po? At ang dati po nating common understanding dito ay kung ano man yung ating pong desire ay talagang i-grant ni Lord dahil tayo ay gumawa o tayo nagpakaligaya sa Kanya, delight sa Kanya. But ang isa pong truth na ating pumakita ay kung tayo ay nagpapakaligaya sa Panginoon, nagdi-delight tayo sa Lord, so si Lord po ang siyang bahalang maglagay kung ano yung nararapat nating maging desire, maging hangarin ng ating pong puso. So I believe po na kapag ang Lord ang naglagay sa ating puso ng desire, ito po'y nakaayon sa kanyang kalooban, sa kanyang hangarin para din po sa atin. Kaya po dito makita ho natin na meron ho talagang pagbabago kapag yung desire natin ay na filter o na purified na ito ng ating pong Panginoon. So, anumang desire na meron tayo ay hindi na ito nakaayon lamang sa ating mga interest, kundi yung desire natin ay laging nakaayon din ito sa interest na ng ating Panginoon. So, dito po sa John 15 verse 7, ito po ang sabi at ito po yung madalas din po natin na marinig na tinuturo, sabi dito, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. If you abide in me and my words. So, dito po pinapakita kung tayo ay mananatili sa Kanya at ang Kanya sa ito ay mananatili sa atin. So, ang ibig sabihin po niya, yung ating pamumuhay sa Panginoon, yung ating pamumuhay na kung saan ay talagang sumusunod tayo, gumagawa tayo sa Kanya. Ang sabi po dito ay, man ang ating nasain ay ipagkakaloob sa atin. So, yung pong buhay ng isang mananampalataya na lumalakad sa kanyang pananampalataya, sa kanyang ugnayan, sa kanyang pagsunod sa Panginoon. So, kapag ito po ay meron pong nang ninanais dahil po doon sa kanyang experience, sa kanyang relationship, sa kanyang obedience sa Lord, ito po ay isang desire na kung saan ay naka-align na doon sa
kalooban ng ating pong Panginoon. At ito pong desire nito ay kumbaga na filter na purified na ng Lord, na talagang masabi natin na itong desire na ito ay talagang tutugunin ng ating pong Panginoon. So sabi po dito, you shall what you desire and it shall be done for you. So dito po sa mga talatang ito ay pinapakita ko natin na talagang maangkin natin yung makadiyos na hangarin sa pamamagitan ng ating pong pagkoconnect ng ating desire sa desire ng Diyos. At sa ating pong narinig kanina lang sa ating pong sinasabi, pinapangaral ay yung ating desire ay nababago kapag talagang nauna na ating pong si Lord ay i-embrace ating pong talagang lakaran yung malapit ang ugnayan sa Kanya, at yung tayo ay nagkakaroon ng enjoyment sa ating pong relationship sa Kanya. So nagkakaroon po ng talagang pagbabago yung ating pong desire. At ang isa pong highlight na makita natin dito, na kung ang ating pong desire ay talagang napanday na, na-filter na hubog na ng ating Panginoon, at siya mismo ang nabigyan ng desire. So sabi po, the desire of the righteous will be granted. So ito po yung ating pong pinaka blessing dito, na yung ating desire ay talagang ito ay tutugunan ng ating pong Panginoon. But hindi lamang po tayo after dito sa katugunan ng Diyos doon sa ating pong desire, kundi bilang Kanyang anak sa kaharian, bilang mamayan ng Kanyang kaharian, ay ating po talagang niyayakap ang ganito pong klase po ng uri ng hangarin, the godly desire, upang ating po talagang lakaran yung pagiging isang mamamayan ng Kanyang kaharian. So sa ating pong pasimula, how can we change our desire into a godly one as a kingdom citizen? Paano nga ba natin mababago yung ating pong mga naisin, yung ating hangarin, isang makadiyos na hangarin bilang isang mamamayan sa kaharian ng Diyos? Una po, secure to conform your lifestyle to the Father, Son, Jesus Christ. Secure to conform your lifestyle to the Father, Son, Jesus Christ. So kinakailangan pong tiyakin natin na ating pong gayanin, tularan ang pamumuhay po ng ating pong pinakahalimbawa na anak, na walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus. So alam po natin, ang ating pong Panginoong Hesus, siya po yung ating pong pinaka-pattern son. At siya po ay nagpakita ng iba't ibang uri ng pamumuhay na katanggap-tanggap sa ating pong Diyos. Na buhay bilang tao, na pinakita niya paano mabuhay bilang isang tao sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao, namuhay bilang isang anak ng Diyos, na bagamat alam niya na siya'y anak ng Diyos, pinatunayan pa rin niya yung kanyang pagiging isang anak. At sa lahat po ng aspeto ng buhay, siya po yung ating pong pinakahalimbawa. And even sa ating pong mga desire, sa ating pong hangarin, ating pong naisin, siya pa rin po yung ating pinaka number one na halimbawa. At makita po natin sa buhay ng ating Panginoong Hesus, ang kanya pong pinakita sa atin ay yung pong ang laman ng kanyang puso, ang laman ng kanyang isipan ay walang iba kundi ang hangarin o naisin na laging mabigyan ng kaluguran ang ating Diyos amang nasa langit. That's why sa kanya pong pagpasok sa ministry, ang buhay po niya ay talagang nagbigay na ng kaluguran sa ating pong Diyos. At ito po ay isang napakaganda na halimbawa sa atin, na ang ating pong buhay ay talagang dapat, ay ang motibasyon ay yung desire, yung hangarin na laging mabigyan ng kaluguran ang ating Diyos amang nasa langit. At dito po sa Matthew chapter 3 verse 15 to 17, ayos ko pong basahin, ang ganito po ang sabi, "But Jesus answered him, Let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Then he considered
And when Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him. And he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. And behold, a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." So ito po yung pong ating pong makita rito, no, na kung saan ay buong, kumbaga, buong tapang, ano po, or proud, ano po, ang ating Diyos Ama, na Kanya pong pinakilala, pinahayag kung sino ang ating Panginoon Hesus sa Kanya at sa mga taong nakaririnig po nito. "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." So dito po ay 100% na nakuha po ng ating Panginoon Hesus ang puso ng Ama para sa Kanyang sarili, na kung saan siya ay nagbigay ng kagalakan, kasiyahan sa puso ng Diyos. At naniniwala po tayo, ito ay nagsisimula doon po sa isang hangarin, paghahangad na talagang magawa, mangyari ito sa kanyang buhay. Ano po, na mabigyan talaga ng kaluguran ang Ama. So, paano ba natin magagaya ang pamumuhay ng ating Panginoon Hesus na magdadala sa atin na atin talagang hangarin at malakaran na ang Ama ay mabigyan natin ng kaluguran sa ating buhay bilang tayo ay mga mamamayan din ng kanyang kaharian. So, una po, be a consistent in righteousness to please God until the convictions of obedience becomes a strong force of our inner being. Be consistent in righteousness to please God until the conviction of obedience becomes a strong force of our inner being. So ito po yung isa sa requirements na po na ating pong dapat pong isagawa, na yabang alam natin na tayo ay ginawang matuwid na sa harapan ng ating Diyos Ama, ng ating pong Panginoon Hesus, na po positionally through Christ tayo po yung naging righteous. But kinakailangang maranasan, kinakailangan nating lakaran ang katwirang ito. At tayo po ay maging consistent, ano po yung ating pong consciousness, yung ating awareness ay narito po sa ganitong klaseng uri ng buhay dahil sa pamagitan lamang ng katwiran, ano po, sinabi po dito sa ating pong binasa sa Matthew chapter 3 verse 15, na kung saan in-insist ni Jesus na siya ay bautismuhan ni John the Baptist. Although si John the Baptist, sabi po ito, ay nagre-resist na gawin ito dahil kilala niya kung sino si Jesus. Alam niya na si Jesus ay ating Panginoon. But dito po ay sinabi ng Panginoon, dapat natin itong gawin upang matupad natin ang lahat ng katwiran. So kung ano man po yung tama, ano man yung matuwid sa tingin ng Ama, ang laman ng kaisipan at gustong gawin ng ating pong Panginoon. That's why sa ating po, be consistent, ano po, tayo sa paggawa, sa paglakad in righteousness to please our God. At sabi po ito, until the conviction of obedience becomes a strong force of our inner being. So, kapag tayo po meron ng kasanayan sa ganito pong kamalayan na consistent tayo sa paglakad sa katwiran upang bigyan ng kaluguran ng Panginoon, so napapanday po yung ating pong conviction na kung saan ay hindi na natin binibigyan pa ng option ang ating pong sarili, kundi yung tayo ay makasunod, ano po, sa Panginoon. So kaya po, natawag natin ito yung nagiging isang strong force, ano po, in our inner being. Dahil napanday na yung ating conviction, hindi na natin binigyan ng option, kundi yung pagsunod lamang, dahil nga po ang nais natin ay ating pong ma-please ang ating Panginoon. Ano po? So, next na ating pong pwedeng gawin upang ang ating pong sarili ay ating pong may halintulad sa ating pong Panginoon Hesus, ay focus your attention to the presence of God inside you. Focus your attention to the presence of God inside you. So naniniwala po ba tayo na ang presensya ng Diyos ay nasa ating pong kalooban, nasa ating pong mga espiritu, nasa ating puso? So kung tayo naniniwala, so yung ating pong awareness, ay lagi pong doon po tayo pumokus na alam natin na tayo ay sinasamahan ng Panginoon. Ang presensya ng Diyos ay nasa atin.
meron man tayong naramdaman o wala tayong naramdaman, wala mang kilabot factor, so alam natin na yung presensya ng Diyos ay nasa atin. Ano mang situation, ano mang ating kalagayan, so naniniwala po tayo na yung presensya ng Diyos ay nasa atin. So ito po yung sabi ng John 14 verse 10 to 11. Ang sabi po ito sa English Standard Version, "Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you, I do not speak on my own authority, but the Father who dwells in me does His work. Believe me that I am in the Father, and the Father is in me, or else believe on account of the works Himself." As I will, but the Father who dwells in me does His work. Believe me that I am in the Father, and the Father is in me, or else believe me on account of the works Himself. So, makita ho natin dito na sa ating pong Panginoon Jesus, na Kanya pong sinabi sa Kanya pong mga disciple, katulad po ni Philip na kung saan ay nagtanong o humiling kay Jesus na ipakita sa kanila ang Ama. At sinabi po ng Panginoon Jesus, na hindi ba kayo naniniwala na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama? So ito po sinabi ng Panginoon Jesus, at sabi po niya, yung aking mga salita na sinasabi sa inyo ay hindi dahil sa kagustuhan ko, hindi galing sa aking authority, kundi ito ay mula sa Ama. Dahil ang Ama ay nananahan sa akin. Ang mga gawang nakikita nyo, ito ay gawa na nakita ko sa Ama, na pinapagawaan niya sa akin sapagkat ang Ama ay nasa akin. So yung pong makita natin dito yung kaisahan ng ating pong Panginoon Jesus at ng Diyos Ama ay Kanya pong ipinapahayag po dito. Believe me that I am in the Father and the Father is in me. So ang isa po makita ho natin, related sa ating pag-uusapan, talagang wala pong ginagawa si Jesus sa kanya pong hangarin, kundi kung ano yung desire, kung ano yung hangarin ng Ama, ito yung kanyang naisa sa katuparan. Kaya sabi po ni Jesus, ang sinasabi ko sa inyo ay hindi galing sa akin, kundi ito mula sa Ama. Ang aking gawa, ito yung gawa ng Ama. So nagiging physical instrument siya, mula sa spiritual, na the God the Father, na kung saan nadidisplay yung gawa, yung salita ng Diyos dito sa lupa through the Lord Jesus Christ. So dito po ang isang bagay na ating pumapansin ay yung pong alam ni Jesus kung ano yung kanyang daladala. Alam niya kung ano ang kanyang posisyon sa harapan ng Diyos, at ang Ama, ang sinasabi niya ay nandun niya kanyang confidence ng Ama ay nasa akin. Kaya po, doon sa ating pong desire, na kung ang Ama ay ating pong bibigyan talaga ng kaluwalhatian sa ating pong mga galaw, sa ating mga ministry, sa ating paggawa, yung pong ating pong desire ay talagang mapa sa ilalim ng kanyang desire, ng kanyang hangarin. Tulad po ng ating Panginoon Jesus, na kung saan makita natin dito, kumbaga wala siyang mga salita na hindi muna niya natanggap sa Ama, wala siyang gawa na kanyang ginawa na hindi muna niya tanggap sa Ama, wala siyang ministry na hindi muna niya natanggap mula sa Ama. Dahil alam ng Father, sold out yung puso, yung desire ni Jesus doon sa interest ng ating Diyos Ama. That's why we need to focus na kung saan makakatulong ito sa atin, sa ating practical, sa ating pang-araw-araw na pamuhay, yung ating pong paggalaw, paggawa sa harapan ng ating Panginoon. So focus your attention to the presence of God inside you. So paano pa natin po matutularan natin Panginoon sa kanyang pamuhay? Be passionate to know and to do the will of God. So pag sinabi po natin passionate, po yung masidhi, na hangarin, na malaman at gawin ang kalooban ng Diyos. So kung ito po yung ating pong taglay-taglay sa ating pong mga sarili, at ito po yung nakita ng Diyos sa atin, at kung ito makita sa atin ng Panginoon, dito ho tayo tutulungan ng Panginoon. Dito tayo tutulungan ng Diyos. Na yung pong pagkilos, nung pong kanya pong biyaya, the empowering grace, ay ating pong maranasan. So kung gusto natin pong ma-experience yung pong paggalaw nung biyaya ng Diyos na ating pong
maisagawa ang kanyang kalooban. Nagsisimula po doon sa matinding paghahanga, sa matinding hangarin, desire natin na ating malaman at isagawa ang kanyang kalooban. At ito po yung sinabi po ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 2, verse 12 to 15. So basahin ko po. Ang sabi po dito, therefore, my beloved, as you always obey. So now, not only as in my present, but much more in my absence. Work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Sabi po ito, for it's God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Kapag nakita po ng Lord na talagang naano po yung ating pagpupursige, na tayo po'y lumago sa ating pong salvation, lumago tayo sa Kanya, yung ating, na nakita ng Lord yung ating pagpupursige, na ating pong alamin at magawa ang Kanyang kalooban, ang Diyos mismo ang siyang gagalaw, kikilos daw po sa buhay natin upang ating magawa na gustuhin natin yung gusto ng Diyos at magawa natin yung nakalulugod, yung kasiyahan ng puso ng Diyos. Ang sabi po ito, for it is God who works in you both to will and to work for His good pleasure. Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent children of God, without blemish in the midst of crooked and twisted generation, among whom you shine as light in the world. At sinabi rin po ng ating Panginoon Jesus sa John 4:34, Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. My food. Ibig sabihin po nito ay talagang ito yung satisfaction ng buhay ng ating Panginoon Jesus sa Kanya pong pamumuhay sa mundong ito. Ito yung Kanyang lifestyle. Ito yung nagbibigay sa Kanya ng kagalakan. Ito yung satisfactions niya ng Kanya pong buhay. Ano po? Lifestyle, habit, satisfaction ng Kanyang buhay. My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Ano po? Kaya sabi po natin, wala tayong ibang pattern, sa buhay natin, kundi ang ating pong Panginoon Jesus upang tayo ay makalakad ng isang pamumuhay na katanggap-tanggap bilang mamamayan o anak sa kaharian ng Diyos. At ang ating po rin pong magagawa upang ating pong matularan, ang ating pong Panginoon Jesus, commit to grow in your love relationship with God through obedience. Commit to grow in your love relationship with God through obedience. Ang sabi po ng word dito ng John 14 verse 21, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. So pag sinabi daw po natin minamahal natin ang Diyos, ano ang ebidensya, ano yung makikitang pagkatunayan na mahal natin ang Panginoon? Sabi po dito, ang sino man na nag-iingat at sumusunod sa Kanyang kautusan, siya ang nagmamahal sa Panginoon. At ang sabi po ito, he who loves me will be loved my Father. Kung ating pong minamahal, ang Panginoon sa magitan ng ating pagsunod, ang sabi po dito ay mamahalin din tayo ng ating Amang nasa langit. And I will love Him. At hindi lamang ating Amang nasa langit, kundi maging siya, ating Panginoon, tayo daw po yung mamahalin and manifest myself to Him. Magpapakahayag ang aking sarili sa Kanya. Ipapahayag ko ang aking sarili sa Kanya. So, ang ating pong pagmamahal sa Panginoong Jesus sa magitan ng Kanyang pagsunod sa Kanya ay dito rin nakabatay yung ating pong paglago ng ating pong pagkakilala sa Kanya, ang ating pong relasyon sa Kanya. Sapagkat sabi niya po dito, kapag tayo nagmamahal sa Kanya sa magitan ng pagsunod, siya ay magpapakahayag ng Kanyang sarili sa atin. That's why we need to commit ourselves to grow in love, sa ating pong Panginoon Jesus, sa ating pong Panginoon Jesus, sa ating Diyos, sa mamagitan ng ating pagsunod. At ang sabi po ng Hebrews chapter 5 verse 8, na kung saan ang ating pong Panginoon Jesus ay talagang pinatunayan niya ang pagsunod, hindi lamang sa panahon na okay ang lahat, sa Kanya, hindi lamang sa panahon ng kung saan ay walang trials, kundi higit sa lahat sa Kanya pong pagharap sa kamatayan, ay pinakita ang pagsunod.
isang totoo at ganap na pagmamahal sa Ama na pinatunayan niya to accomplish the heart of the Father patungkol sa katubusan ng sanlibutan. So, dito po ay pinailalim ng ating Panginoon Jesus sa kanyang sarili sa pagsunod. Ano po? Kaya sabi po dito, Hebrews chapter 5 verse 8, though he was a son, yet he learned obedience by the things which he suffered. Yet he learned obedience by the things which he suffered. So, yung po sa kanya pong pagharap sa kamatayan ay kanyang lubos na pinatunayan yung kanyang pagsunod sa Ama bilang tanda rin po ng pagpahayag ng kanyang pagsunod o pag-ibig sa Ama. So, ganun din po tayo ng ating pong pagsunod ay nakabase, ang ating pong pagmamahal sa Diyos ay nakabase doon sa ating pong pagsunod. At ang pagsunod po, according to Hebrews chapter 5 verse 8, ito po ay napag-aaralan. Ano po? Dahil nga po by human nature na tayo ay nabiktima ng kasalanan ng sinful nature, ay hindi po likas sa atin. Yung tayo po ay maging masunurin. Dahil nga po sa matagal na panahon, tayo ay na-mold ng isang buhay na salungat o rebelde sa harapan ng ating pong Diyos. But praise God, by the grace of God, through our Lord Jesus Christ, na nasa ating pong buhay at bilang mga anak sa kanyang kaharian o mamayan sa kaharian ng Diyos, ay ating pong natutunan ang pagsunod. At ang isa po nating goal ay yung pong tayo ay lumago sa ating pong pag-ibig na relasyon sa Diyos sa magitan po ng ating pagsunod. Dahil nga po ang pagsunod, ito ay foundation sa karakter ng ating pong Panginoon Jesus. Obedience is a foundation of the character of Christ. Praise God. So growing godly desire as a kingdom citizen. So how can we change our desire into godly one as a kingdom citizen? Number 2, suppress your fleshly desire by living in the Spirit. Suppress your fleshly desire by living in the Spirit. Ang ibig sabihin po sa Tagalog ay sugpuin natin yung makalaman na pagnanais o hangarin sa magitan ng pamumuhay sa Espiritu. Yung naisin ng laman ay sugpuin sa pamamagitan ng pamumuhay sa Espiritu. So ito lamang po yung tanging paraan upang yung pong ating pong makalaman na pagnanais ay ating pong mapagtagumpayan. Yung ating pong matutunan na lakaran, yung tayo ay mamuhay sa Espiritu. At yan po ang sinabi sa atin ng salita ng Diyos from Romans chapter 8, verses 4 to 10. So ganito po ang sabi, Romans 8, verses 4 to 10, that the righteous requirements of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. So dito po ay maliwanag na ating pong nakita na kung ano po ang mas nagdidikta sa isang tao sa kanyang katauhan, kung ito man ay flesh or spirit, mas makikita kung alin po yung nagdo-dominant na nagdidikta o nagmo-motivate mula pa doon sa kanyang kaisipan. So ang isang makalaman na hangarin, ang isang makalaman na hangarin, naisin, ito po ay, sabi po ito ay nagsisimula doon sa uri ng kanyang kaisipan. So sabi po dito, ang namumuhay ayon sa laman, ang kanyang kaisipan ay nakatuon sa mga bagay ng laman. Set that their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. At kung ang ating namang buhay, ang motivasyon, higit na nagdodomina ay ang Espiritu, so ang kaisipan po natin ay nakapokus sa mga bagay ng Espiritu. So for to be carnally minded is death. But to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God. Kaya po, pinakita ko dito na yung pong makalaman, na pag-iisip o hangarin, ito ay laban sa Diyos at hindi talaga magbibigay kaluguran sa Panginoon at hindi nagpapasakop
talaga sa batas ng Diyos. Ano po? Sabi dito, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. Kaya po, kung ating pong nalakaran ang dikta ng laman, hindi tayo magiging kalugod-lugod sa Diyos. At kung ano man po yung paglakad sa laman, ito rin po ang mas highlight na mangingibabaw na laman ng puso niya. Yung hangarin ay patungkol sa makalaman. Ano po? Na hangarin. At hindi magbibigay ito ng kaluguran sa ating Diyos. At sinabi po dito sa ating binabasa sa Romans na ang ending, ang kasasapitan ng isipan ng laman o hangaring makalaman ay kamatayan. Ngunit ang lumalakad sa Espiritu, ang hangarin ay Espiritu, mga bagay sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at ng kapayapaan. At asahin nga po dito, ano po, but you are not in the flesh. So hindi daw po tayo dapat na mamuhay pa sa dikta ng laman, sa isang makalaman na pagnanais, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Tama nga naman, kung ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa atin, so mas higit na paghaharian tayo ng kaisipan patungkol sa mga bagay na espiritual. Mas higit na ang motibasyon natin ay ang mga bagay na espiritual o ayon sa mga Espiritu ng Diyos. Ang ating isip at hangarin ay yung mga bagay na interest o kalooban ng Diyos. So ito po yung palatandaan na kung saan tayo ay lumalakad sa Espiritu at sa ating paglakad sa Espiritu ito, dito po natin natutunan na sugpuin, suppress yung desire ng ating pong laman o flesh. Sabi po ito, pagpatuloy ko po pagbasa, now if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. At sinabi rin po ni Paul in Galatians chapter 5 verse 25 sa New King James Version, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Kung sinasabi natin tayo na mumuhay sa Espiritu, sinasabi natin na masigit na nagmamotivate sa atin ay ang Espiritu, ang hangaran natin ay Espiritu, so lalakad tayo ayon sa Espiritu. Mamumuhay tayo sa Espiritu. Let us also walk in the Spirit. Praise God. At sa magitan po ng pangalawang hakbang na ito to suppress our flesh, by walking in the Spirit, yung pong desire, natin ay nagkakaroon ito ng pagbabago. So yung desire dito, ay kung ano yung mga bagay na espiritual o mga bagay mula sa Espiritu, ito yung mas higit na ating pong hinahangad ngayon. Ang ating makamtan ang mga bagay na nagmumula sa Panginoon. Mula sa kapahayagan ng Espiritu ng Diyos, naghahangad tayo ng kanyang salita, hinahangad natin ang mga bagay na makalangit. So, nagkakaroon na ng pagbabago yung ating pong desire. Nagiging isang makadiyos na nahangarin. Yung nabubuo sa atin. Sa magitan na ating pong sinusukpo ang hangarin, ng laman sa magitan ng pamumuhay natin sa Espiritu. So how can we change our desire into godly one as a kingdom citizen? Number 3, set your mind on Christ and on the things of heaven. Set your mind on Christ and on the things of heaven. So ating pong set, ating pong ituon ang ating kaisipan kay Kristo at sa mga bagay na sa kalangitan. So ito po ay magdadala sa atin na tiyak na magbabago, madidevelop yung ating kaisipan, ang ating hangarin into godly desire. So ito po yung sinabi ng Colossians chapter 3 verses 1 to 4 from New Living Translation. Sabi po, since you have been raised to a new life with Christ, set your sight on the realities of heaven. So dito po sabi ni Paul, yaman na tayo daw po ay binigyan ng panibagong buhay kay Kristo. Yamang tayo ay kasamang nabuhay na magmuli ng ating Panginoon Kristo na may bagong buhay. Ituon natin ang ating paningin. Ituon natin ang ating mga kaisipan sa realidad ng kalangitan where Christ sat in the place of honor at God's right hand. Think about the things of heaven.
So ito na rin daw po yung maging laman ng ating kaisipan. Things of heaven. Think about the things of heaven. So naniniwala po tayo na kung ano po yung mas nakaka-attract sa ating kaisipan, kung ano yung mas na laman ng ating kaisipan, dito po nagigising yung ating pong hangarin ang bagay na kung ano man po yung nakaka-attract sa ating pong kaisipan. Ano po? So think about the things of heaven, not the things of earth. For you died to his life, and your real life is hidden with Christ in God. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory. Praise God. So dito po, sa ating pong pagsiset ng ating kaisipan kay Kristo at sa mga bagay ng kalangitan, ano pwedeng mangyari sa atin? So, it will nurture your affections to God. It will nurture your affections to God. Ito po ay magpapalago ng ating pong pagmamahal sa Diyos. Kung ang ating pong kaisipan ay nakapokus kay Kristo sa mga bagay na kung saan naandun siya sa kalangitan, sa mga bagay na kalangitan, ang nangyayari po ay natutulungan tayo ng ganitong paraan, ng uri ng ating pong buhay. So napapagyaman, napapalago yung ating pagmamahal sa Diyos. So, kung ating isiset ang ating kaisipan kay Kristo at sa mga bagay ng langit, ano pang pwedeng mangyari? It will develop or train your attention to fix your focus on future glory in Christ. So, na-develop po o natitrain po yung ating kaisipan na tingnan yung hinaharap. Mas nabibigyan ng pansin ang kanya pong buhay sa hinaharap. At bilang anak sa kaharian ng Diyos o mamayan sa kaharian ng Diyos, ang ating pong pinaka-reference point, ang ating pong buhay, ang ating pong pinakabatayan ay hindi po yung ating pong nakaraan, hindi yung ating nakasalukuyan, kundi ano yung ating pong inaharap. At ang lahat po ng buhay patungkol sa hinaharap ay sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. At isa nga po dito yung ating pinag-uusapan, ano yung posibleng mangyari sa ating hinaharap, sa ating pong buhay. That's why kung bakit natin yung ating desire ay mas higit nating pinapako sa mga bagay na nasa langit at ating ipinapako sa ating Panginoong Hesus upang ma-develop yung ating kaisipan na mas higit na mangibabaw sa Kanya, yung pagtingin, the lesser vision, pagtingin sa hinaharap. It is the future glory in Christ. Ito po ang sinabi ng word sa atin ng Colossians chapter 3, That's, I think, verse 4, and when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all His glory. Sa lahat ng kaluwalhatian tatanggapin ni Jesus, ang sabi po, kabahagi tayo. Bilang mga anak niya, bilang mga mamayan sa kanyang kaharian. Praise God. So, ano pang pwede pong mangyari? Kung ating kaisipan ay nakatuon kay Kristo at sa mga bagay ng kalangitan, it will preserve your heart from the attachment of the things of this world. It will preserve your heart from the attachment of the things of this world. So, maiingatan po, mapoproteksyonan yung ating pong puso mula po doon sa pagkahumaling, pagkagili tungkol sa mga bagay ng sanlibutan ito. At alam po natin na marami pong mga tumalikod na mga mananampataya, mga bumagsak na mga mananampataya dahil sa mga bagay ng mundong ito at ng mundong ito. But praise God, sa ating pananatili bilang mamamayan sa kanyang kaharian at ang ating isipan ay nakatuon kay Kristo at sa mga bagay na kalangitan, naiingatan yung ating puso from the attachment of the things of this world. Yan po ang sinabi ng 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Ang sabi po ng 1 John chapter 2 verse 15 to 17, do not love the world or the things in the world. So bagamat tayo po nasa salibutan ito, at sinabi rin po ng kanyang salita, tayo po yung mga istanghero, mamamayan lamang sa mundong ito. So wag nating mahalin ang sanlibutan ito, maging ang mga bagay ng sanlibutan ito. Dahil alam naman po natin, ang sanlibutan ito, the system ng mundong ito, ang siyang tangi, at siyang kaparaanan ng kaaway upang wasakin, sirain ang buhay
ng tao, especially yung mga anak ng Diyos o mga mamamayan sa kaharian ng Panginoon. At dito po ang command sa atin ng word, do not love the word. Ano po, on that or the things of in the word. If anyone loves the word, the love of the Father is not in him. For all that is in the word, ano po nasa mundo, ano po mga hangarin, ano po mga desire, for all that is in the word, the desires of the flesh, ano po, and the desires of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the word. Ano po, kaya po ito po yung mga temptation na hinaharap ng mga lumalakad, ano po, bilang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos o anak ng Diyos. Ang mundong ito, ang sistema ng mundong ito, ang mga bagay na nasa mundo, ano pong nasa mundo, yung desire of the flesh, desire of the eyes, and the pride of life. Sabi po ng word ito, hindi ito mula sa ating Ama, kundi ito mula sa mundo. And then sabi po ito, and the word is passing away along with its desire. Ang sanlibutan ito ay lilipas, maging ang mga ninanais, mga hinahangad ng mundong ito ay lilipas. Sabi po dito, but whoever does the will of God abides forever. Praise God. But whoever does the will of God abides forever. Ang sino man na gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ikaw at ako bilang anak ng Diyos, mamaya sa kanya ng Diyos, ito po yung pinaka-trademark at pinaka-best motivation ng buhay po natin dito, sa mundong ito, to do the will of our God. Gawin ang kalooban ng ating Diyos. At ang ating pong paggawa sa kalooban ng Diyos, ang siyang garantiya. Sabi po ito, mananatili tayo magpakailanman. Amen? Praise God. So how can we change our desire into godly one as a kingdom citizen? Number 4, sanctify your thoughts, imagination, and emotion through consistent meditation of the Word of God. Ulitin ko po, how can we change our desire into godly one as a kingdom citizen? Sanctify your thoughts, imagination, and emotion through consistent meditations of the Word of God. So napakalaki pong impact po nito na kung iti ating gagawin na po consistently sa buhay natin to change our desire into godly desire. Yung malinis, yung ating pong pag-iisip, ating imahinasyon, ating damdamin sa magitan ng tuloy-tuloy na pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. So tayo po bilang mga mananampalataya, ay prone tayo sa kontaminasyon sa mundong ito. So wala pong makapagsasabi na 100% na sa kanya pong buhay na paglakad bilang mamamayan sa kanya ng Diyos o anak ng Diyos sa mundong ito ay panatili niya yung talagang malinis siya sa bawat panahon. So prone tayo sa contamination. That's why meron din namang pinrovide sa atin ang salita ng Diyos paano natin tatanggalin at lilinisin ang mga dumi, mga basura sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya, bilang mamaya sa kanya ng Diyos. At ang ating pong madalas na maranasan ay nagsisimula ang kontaminasyon sa ating pong pag-iisip, sa ating pong damdamin. That's why may salita po ng Diyos na handa na tayo po ay panatilihin sa pagiging isang katanggap-tanggap at malinis sa harapan ng ating Diyos. At isa rin po, sa ating nga pong pinaka-highlight na pinag-usapan ngayon, yung ating desire ay ma-develop into godly desire. Ito po ay magmumula rin po sa ating pong consistent meditations of the Word. Bakit? Dahil dito po nalilinis, napipilter yung ating pong puso, yung desire ng ating puso, ang ating imahinasyon, ang ating kaisipan. So, sabi po ng Word sa Psalms 1:1-3, through Amplified Version, Psalms chapter 1, verses 1-3, blessed or fortunate, prosperous, and favored by God is the man who does not walk in the counsel of the wicked, following their advice and example, nor stand in the path of sinners, nor sit down to rest in the set of scoffers or ridiculers, but his delight, it is in the law of the Lord. Ang tanong ko po ay, meron pa ba tayong kaligayahan? Nag-i-enjoy pa ba tayo sa salita po ng Diyos?
Po? So sabi po dito, but his delight is in the law of the Lord. And on his law, his precept and teaching, he habitually meditates day and night. So sabi po dito, meditates day and night. So nagagawa po ba natin? Ano po? Day and night na tayo ay makapagbasa, makapagbulay-bulay ng salita ng Diyos. So ito po isa sa ating pong pinakapangunahin na disiplina sa ating buhay bilang mga mananampalataya sa ating pong paglakad ng ating pong relasyon na lumalago sa Panginoon. So naniniwala po ako habang tayo ay tumatagal sa ating pong paglilingkod sa Diyos at bilang mamamayan sa karya ng Panginoon ay mas lalo tayong dapat na nag-i-enjoy sa mga bagay na mula sa Diyos, sa Kanyang salita, patungkol sa relasyon, pagsunod pananampalataya sa Kanya. Especially dito sa ating binabasa, mas nagkakaroon tayo ng pag-delight o nag-i-enjoy tayo sa salita ng Diyos. Hindi natin kinakasawaan. Hindi natin ito kumbaga binabaliwala. Kung kinakailangan na mag-spend tayo ng oras talaga upang ating pong mabigyan ng focus ang salita ng Diyos na ito ating mapagbulay-bulayan, pag-aralan. So, yun po yung ating gagawin. Isa sa demonstrasyon na talagang nag-i-enjoy po tayo sa salita ng Panginoon. At the more na po na salita ng Diyos ay hinaya natin makapenetrate sa ating pong sa ating katauhan. So, alam natin, yung impact ng word ay merong itong paglikha ng panibagong antas ng pagbabago sa ating pong buhay. So, sabi po dito, ano po yung epekto na kung saan tayo ay merong ganitong uri, ng disiplina ng ating pong buhay, na meron tayong kagalakan, sa salita ng Diyos, sa kautusan ng Panginoon na ating binubulay-bulay araw at gabi. Sabi po dito, he will be like a tree firmly planted and fed by the streams of water, which yield its fruit in its season, its leaf does not wither, and whatever he does, he prosper and comes to maturity. Praise God. So kung gusto po natin na talagang tayo ay maging mabunga ang ating pong buhay bilang isang puno, ang sabi po ito ay ating pong ikagalak ang salita, maging kagalakan natin ang salita ng Diyos, magitan ng ating pagbubulay-bulay araw at gabi. At regarding sa ating pong pinag-uusapan, the more na ating pong pinapapasok ang salita ng Diyos sa ating pong kaisipan, sa ating imahinasyon, sa ating emosyon, dito po ito nasa-sanctify, napipurify, itong ating pong kaisipan, imahinasyon, emosyon ng salita po ng Diyos. Dahil ang salita po ng Diyos, tulad nga po ng sinabi po ni Apostle Paul, na ito ay tulad ng tubig. So ang kahalagahan po ng tubig, hindi lamang sa pag-inom, kundi ito ay lumilinis din, ang salita ng Diyos. At sinabi rin po ng ating Panginoon Jesus, sa John 17:17 verse 19, sanctify them by your truth. Your word is truth. Sanctify them by your truth. Your word is truth. So ibig sabihin po, the more na ating pong na-allow na ang salita ng Diyos ay makapenetrate, sa ating pong sa ating kaluluwa, sa kaisipan, damdamin, imahinasyon natin, sa ating kalooban. So, nagkakaroon po ng paglilinis, nagkakaroon ng detoxification, sa ating pong katauhan. At dito po, maging ating pong desire, ay nalilinis, ng salita po ng Diyos. Dahil po nga, ang katotohanan ay ang salita ng Diyos. So, the spirit of confusion, the spirit of deception, lies, ang lahat ng ito ay napapawiwas na nag-rule na po yung salita ng Diyos through the meditation and by the applications of the word sa ating pong mga buhay. So sabi po ni Jesus sa John 17 verse 17 to 19, sanctify them by your truth. Your word is truth. As you send me into the word, I also have sent them into the word. And for their sake, I sanctify myself, that they also may be sanctified by the truth. Praise God. And how can we change our desire into godly one as a kingdom citizen? Number 5, submit your will to God completely. Submit your will to God completely. So dito po,
nakita ko natin talaga na mababago ang ating pong mga hangarin, ang ating pong desire. Ito magiging talagang godly desire na kung saan ay talagang ipapasakop natin ng lubusan ang ating kalooban sa Diyos. So, maaaring madali pong sabihin, madaling ipangaral. At ang hamon nga po dito ay yung ating pong talagang paninindigan na talagang ito ay matayuan, maipamuhay. Kasi po minsan ay napakadaling ipangaral yung, o ituro yung isang katuruan na hindi mo na kinakailangan na patunayan. Pero kung patutunayan mo muna ang isang bagay na ipapangaral, ano po yung matindi pong hamon na pagbibigay ng talagang patotoo na talagang naganap o nangyari sa iyo. But praise God by the empowering grace of God. At nakita nga po ng Panginoon na sold out tayo na mabago ang ating pong buhay, ang ating pong desire sa buhay. Dito po natin maranasan ang biyaya ng Lord at ating pong magagawa na talagang gawin ano man po yung requirements ng Lord upang talagang yung ating pong buhay mapanday. Ano po, especially our desire, na ito yung maging desire niya na nasa atin. So, ito po ay ating pong magagampanan. So, through the submission of our will to God, to God completely, to the will of God completely, so mangyayari na po na meron talagang changes in our desire. Ano po. So, sabi ng word, dito po sa Luke chapter 9, verse 23 to 25, Luke 9, 20 to 25, through Amplified Version, and he was saying to them all, if anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself, set aside selfish interest. Ang sinaman na po nagdenies, sumunod sa Panginoon Jesus bilang kanyang disciple, kinakailangan, he must, na po, pinakahigit na kailangan, limutin ang sarili. Ano ibig sabihin limutin ang sarili? Set aside selfish interest. Kumbaga, yung desire mo, i-set aside mo. Interest mo, set aside mo. And take up his cross daily, expressing a willingness to endure whatever may come. And follow me, believing in me, conforming to my example in living. And if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. For whoever wishes to save his life in this world will eventually lose it through death. But whoever loses his life in this world for my sake, he is the one who will save it from the consequences of sin and separation from God. Luke chapter 9, verse 23 to 24. At sabi na po ng Matthew chapter 26, verses 38 to 44, na dito nga po makita po natin kung paano sinupress ni Lord ng Panginoon Jesus ang kanya pong kalooban. Maganap lamang po yung kalooban ng Ama. Sabi po dito, then he said to them, my soul is very sorrowful, even to death. Remain here and watch with me. And going a little farther, he fell on his face and prayed, saying, my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. And he came to the disciple and found them sleeping. And he said to Peter, so could you not watch with me 1 hour? Watch and pray that you may not enter into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Again, for the second time he went away and praying, my Father, if it is cannot pass unless I drink it, your will be done. And again he came and found them sleeping, for their eyes were very heavy. So leaving them again, so he went away and prayed the third time, saying the same words again. Matthew 26 verses 38 to 44. So dito po makita natin, ano po, nung malapit na talagang ipako ang ating pong Panginoon Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, ay ang dahilan po ay kanya pong natutunan na lubusang ipasako ang kanyang kalooban sa Ama. At ito po yung pinakasusi ng tagumpay ng katubusan ng tao. Ano po, in the Garden of Gethsemane, na kung saan ay dito nga po makita natin, ang dahilan ay walang iba kundi yung pagpapasakop ng lubusan o pagpapaubaya ng ating Panginoon Jesus na talagang masunod niya, walang iba kundi ang kalooban ng Ama. So bilang tao, na ano po ang kanyang panalangin na kung maaari,
huwag mangyari yung itong kanyang haharapin na kamatayan doon sa krus. Pero alam niya, ito yung kalooban ng Ama na mangyari upang ang sangkatauhan ay makaranas ng kaligtasan, ng muling pagkababalik loob sa Diyos. At dito po ay pinakita ng Panginoon Jesus na yung kanyang kalooban, yung kanyang hangarin, hindi niya pinangibabaw, kundi ang kanyang inuna at ang kanya pong binigyan ng pansin, higit sa lahat, ay walang iba kundi ang mangyari sa kanya ang kalooban ng ating pong Amang sumasalangit. And praise God, na kung ang ating pong mga panalangin ay naglalaman po na ng ganito, ang ibig sabihin, hallelujah, tanda po yan na yung ating pong hangarin, yung ating pong desire, ay nagkakaroon na rin po ng pagbabago o nagmamature na tayo. Yung ating pong tinatawag nating godly desire, ay talagang nagpa-function sa buhay po natin. So, ang isa po nating makita dito at pakatandaan sa pagbabago ng ating pong desire into godly desire is submit your will to God completely. Praise God. So sa 5 pong ito na ating pong pinag-usapan, sa hapong pong ito ay dadalhin tayo isang panibagong buhay na kung saan ay malalakaran po talaga natin ang pagiging isang mabuting mamamayan sa kaharian ng Diyos. So growing in godly desire as a kingdom citizen. So maraming salamat po. Dito po ako magtatapos. Maraming salamat po. God bless us all.